Napilitang maglakad ang maraming commuter sa Metro Manila dahil walang masakyan sa unang araw ng nationwide transport strike. Marami sa mga stranded sa lansangan umasa muna sa libreng sakay. Patuloy na busina ng mga transport group, ibigay ang pisong taas pasahe at gamitin ng Pangulo ang emergency powers sa excise tax. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky at unang araw ng dalawang araw na tigil pasada ng Grupong Manibela kontra sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo at nasaksihan nga natin yung ilan natin mga commuter na hirapang sumakay ngayong araw. Sa kalsada, dinala ng transport group na Manibela ang daing nila sa walang prenong taas presyo ng petrolyo na kumakain sa kanilang mga kita. Nakisimpatya sa kanila pati ibang motorista sa pamamagitan ng pagbusina. Dahil nakagarahe ang jeepney ng mga nagtigil pasada, walang masakyan ang mga commuter sa terminal na ito. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, Yeah. Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Umasa sila sa mga libreng sakay ng City Hall na nagpupuno muna bago lumarga. Umaga po ngayon ito Hanggang gabi po, hanggang bukas din po. Si Edros late na sa trabaho. Nagtinitext rin ako ng manager ko. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Then ito lang po yung alternate na nila. Nagbaka sakali pa siya mag-motorcycle taxi pero nag-cancel naman ito kaya balik libreng sakay siya. Sumama kami sa truck ng libreng sakay sa Maynila. May mga pangilan-ngilang walang masakyan na commuter na naglibreng sakay. Pag-ikot ulit sa nagtahan, naipon na ulit ang mga stranded. Tiis lang, dahil wala naman kami masasakyan eh. Sa Pasig, marami ring stranded. Kahit mga babae at matanda nakikipagpunahan tuwing may dadating na jeepney. Naipon din ang ilang mga pasahero sa Parañaque. Ang iba sa UV Express na napilitang sumakay kahit mas mahal ang pamasahe. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan pa ng Manibela, silipin din ang bentahan ng mga kumpanya ng langis sa bansa at gamitin na ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-4 na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. Ang mataas na presyo na hindi regulated ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Vicky, bukas ay meron ulit na tigil pasada ang Grupong Manibela at kasama na nila dyan ang Grupong Piston. Para ngayong araw na ito, ayon sa Manibela, 90% ng mga pampublikong transportasyon ang naparalisa nila sa kanilang lampas 20 na mga strike centers sa buong bansa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Pagrarasyon ng petrolyo at kuryente, pati pag-takeover sa operasyon ng oil industry. Ilan lang yan sa mga kapangyarihang nabuksan sa pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency sa bansa. Kung ano ay ibig sabihin ng mga ito sa pagtutok ni Maki Pulido. Nakalatag sa nilagdaang Executive Order 110 ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gagawin ng gobyerno para tugunan ang krisis sa langis. Pero meron ding mga kapangyarihang hindi man nakadetalya sa EO ay maaari nang gawin ng pamahalaan sa pagdeklara ng National State of Energy Emergency.
Isa dito ang pagrarasyon ng petrolyo kapag umabot sa kritikal na level at gipitan na ang supply ng langis sa bansa. Itatakda kung aling sektor ang bibigyan ng prioridad. I-allocate niya yung limited supply to whoever will be considered as the prioritized sectors. No? Siyempre, unahin ng DOE, no, yung public transport. No? I think, pangalawa, uunahin din niya yung use ng fishermen and farmers. Maaari rin daw na ilang piling gasolinahan na lang ang papayagang magkarga ng petrolyo. Dahil sa oil deregulation law, hindi pwedeng magtakda ng price cap ang gobyerno sa presyo ng langis. Pero sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, pag-uusapan nila ang posibleng mekanismo ng price control. So price control, kailangan yung tamang formula lang na hindi rin tayo mauubusan na magsara lahat ng mga gas stations natin, oil companies. Pero isang pagbantay din, tamang-tamang formula lang para lang po hindi sobrang mabigat po. If the prices are capped, oil companies will not be able to absorb losses and resort to business stoppage unless the government is willing to subsidize. This will result in fuel shortages, as the oil companies will not be able to procure supply replacements at much higher cost. Sa Section 14E ng Oil Deregulation Law, nakasaad na sa panahon ng national emergency, kapag hinihingi ng public interest, maaaring i-take over ng Department of Energy ang mga oil company. Pero malabo raw itong gawin ng gobyerno, maliban na lang kung may mananamantala. Wala po tayong capacity to take over and the whole operation of the oil companies. Mga 1,000 lang po yung tao ng DOE. So we are not in the business of oil. Partner din natin dapat yung mga nandun sa oil industry, pwera lang kung magsasamantala sila na pwede i-take over natin yan. No? Pero kung hindi naman magsasamantala, okay lang. Di ba? So, I do not see that happening. Hindi makakatuloy yung pag-take over sa supply ng langis. Sa state of emergency, maaari na ring iutos ng Department of Energy ang load curtailment para itong pagrarasyon sa paggamit ng kuryente tulad ng rotational brownout. Pwede ring utusan halimbawa ang mga shopping mall o negosyo na magbawas ng paggamit ng kuryente. Yan na yung unahin muna kung sino dapat ang somehow magkaroon ng kuryente. It happens normally when the supply is not enough to meet the demand. No, and in those instances, meron siyang pinapatay here and there, mauna muna ibang lugar na magkaroon ng kuryente. Sinuspindi naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Market o WESM. Sa WESM, bumibili ng kuryente ang mga distributor kapag kailangan ng dagdag na supply. Pero may pagkakataong sa mas mahal na halaga. Sabi ng ERC, magpapatupad ito ng Modified Administered Pricing o price cap. Ngayong tumaas na rin ang presyo ng coal at liquefied natural gas sa world market. Coal at liquefied natural gas kasi ang ginagamit ng mahigit 75% ng mga power plants sa bansa. Mayroong pwedeng i-fix na singil na para sa ating mga generation companies, depende sa teknolohiya. At mayroon din naman na kung halimbawa hindi sasapat yung singil na na-fix, ay mayroong mekanismo na kung saan makahihingi ng additional compensation. We ensure that they are able to recover yung kanilang reasonable costs. Sa ilalim din ng Executive Order 110, mapapabilis ang pagbili ng gobyerno ng petrolyo at iba pang kakailanganin para matiyak ang supply na kakailanganin para harapin ang krisis. Sabi ng Power for People Coalition, sana gamitin ang kapangyarihang yan para mabigyan ng solar panels ang mga nasa laylayan o mga gumagamit ng 200 kilowatt kada buwan. Malaking kabawasan na kasi sa electric bill ng mga mahihirap, mababawasan pa ang demand sa kuryente. At the very least, 50%, 30 to 50% reduction agad ng cost. Kung meron kang 500 watt system na 4 hours, right? That's 2,000 watt-hours per day. Per day na tinatanggal mo sa demand. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa kalagitnaan pa ng Abril, maaring gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang excise tax sa langis.
Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magiging epektibo ang batas para rito matapos pa ang 15 araw mula nang ito'y mailathala. Ang 15-day publication rule ay requirement sa anumang batas na ipinapasa. Kahapon, nilagdaan ng Pangulo ang nasabing batas. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na sa kanilang pagtataya, April 12 o 13 pa ang pinakamaagang pwedeng mag-issue ang Pangulo ng executive order para sa suspensyon o pagtatanggal ng excise tax sa langis. Yes. Now, in terms of the timeline po, kasi may 15 days na para publication and effectivity. So, the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. Binweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang sa kanila nanggaling, may trial type, mini trial kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabina ng komite. Isa sa mga bibigyan ng sabina ng House Committee on Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng bise. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Huli sa umano'y drug den sa San Pedro, Laguna, ang isang lola at 3 iba pa. Bistado rin ang modus kung saan hinahaluan ng tawas ang shabu
para makarami ng benta. Nakatutok si John Consulta. Pitong bahay sa Barangay Cuyab at Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna ang sabay-sabay na sinalakay ng NBI Special Task Group. Inaresto ang 31 tao sa mga bahay na umunoy mga drug den. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang mga bahay kung saan nakuha ang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na ayon sa NBI ay ibinebenta raw sa mga dayong parokyano. Matapos bumili, dumidiretso nila ang mga kliyente sa mga drug den sa likuran ng mga bahay para gumamit ng shabu. Shabu Tiangge. Andyan dyan lang yung barangay hall. Tapos medyo nadeklara pa ng barangay captain dito na drug free na itong lugar na to. Katunayan, lugar ko to eh. Barangay namin to. So maraming reklamo yung mga kabarangay ko na kailangan linisin itong barangay na to. Ayon sa NBI, ang ilan sa mga na-recover na selyadong sachet, tawas ang laman. Inihalo raw ito sa mga binibentang shabu para pamparami at pampataas ng kita. Sa 31 inaresto, 28 ang nagpositibo sa drug test. Pag-amin ng mga nakausap naming nahuli, kagagamit lang nila ng droga, kabilang ang isang babaeng 66 anyos. Gumagamit po kayo? Opo, ginamit po. Kailan po kayo huling gumamit? Kanina po, hindi po ako gumamit. Sumumpo na yung sinus ko. Nahihirapan na po akong huminga. Mga barangay, bantayan nila yung lugar nila kasi itong nakita namin dito, sinasabi ng mga barangay official, mga dayo eh. Nasa main to eh. So matagal na nangyayari, siguro kailangan linisin talaga natin. Simula pa lang to dito, lahat ng mga lugar na marireport sa atin na mayroong mga drug den, hulihin natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinabi ng Embahada ng China na may malalim ng pag-uusap ang Pilipinas at China para sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea. Bukas nila ang China sa kooperasyon, kasunod ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may rason na para sa joint exploration. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East at sa pagkukumahog ng maraming bansa para matiyak ang supply ng langis, isang kasunduan ang maaaring mabuo sa pagitan ng Pilipinas at China, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pahayag na inilabas ngayong araw, sinabi ng Chinese Embassy na ang pagsantabi sa hindi pagkakasundo at pagtahak sa joint development ang tamang landas para sa kapayapaan sa South China Sea na pakikinabangan ng mga bansa sa rehiyon at sa kanilang mga mamamayan. Nagkaroon na raw ng malalimang mga pag-uusap para sa joint oil and gas development sa South China Sea at umuusad naman daw ang diskusyon. Hanggat ipinapakita raw ng Pilipinas ang katapatan sa pakikipag-usap, mananatiling bukas ang China sa dialogo at kooperasyon. Sagot dito ng palasyo, hindi kailanman hindi naging sincero ang bansa sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon. Kung anuman po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Kahapon sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na wala pa nagaganap na joint exploration sa China sa kasalukuyan, pero maaaring napipinto na raw ito. Hindi nga lang malinaw hanggang ngayon kung paano ito mangyayari. Gayon itong 2023 lang ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking sa pagitan ng China, Pilipinas at Vietnam dahil labag umano ito sa konstitusyon na nagbabawal sa mga kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan na i-explore ang likas na yaman ng bansa. Inanunsyo naman ng Pangulo ngayong hapon lang ang matagumpay na isinagawang drilling at testing sa Camago 3, isang deepwater well na bahagi ng Malampaya Phase 4 project ng gobyerno. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Ang Malampaya nagsusupply ng hanggang 40% ng kuryente sa buong Luzon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, nasukol sa magkaiwalay na operasyon ng dalawang wanted sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at carnapping. Ang isa, pauwi na sana ng probinsya nang madakip ng pulisya. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Doon sa gilid. Pasakay na sana ang lalaking ito sa bus pauwi ng probinsya nang abutan siya ng mga operatiba ng Eastern Police District Mobile Force Battalion sa bus terminal na ito sa Quezon City. Ang lalaki, suspect sa kaso ng carnapping sa Metro Manila at mula daw noon ay umuwi ng probinsya. Occasionally, sir, pinapasyalan niya po yung mother niya dyan sa Angat. So, sir, ang tropa, sir, nag-effort. Nag-iba rin ito ng itsura pati ng trabaho. Siya ay pala is isa sa mga delivery crew. So, noong ano po, sir, noong February 26, sir, na-confirm po, sir, yung, yung workplace. Ilang araw sinundan ng pulisya ang suspect bago nila isinilbi ang warrant of arrest. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Eastern Police District. Sa Parañaque, Bitaw mo na yan, bitaw mo. nadakip din ng mga pulis sa isang jeepney terminal ang isang wanted sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ayon sa pulisya, dati nang nahuli sa Mandaluyong ang suspect sa kaparehong kaso nang payagan ng korte na makapagpiyansa na wala na raw ito at hindi na dumalo ng hearing. Nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police ang suspect na wala pang pakayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Giving back sa mga lolo at lola ang post-birthday celebration ni ex-PBB housemate Josh Ford kasama si Kira Ballinger. Instant nostalgia kay Josh ang pagbisita niya sa elderly home lalo't dati siyang caregiver. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasama ni PBB Celebrity Collab Edition Sparkle housemate Josh Ford ang kaduo na si Kira Ballinger at ang Team Kish na mag-organize ng pagbisita nila sa isang elderly home sa San Juan. Post-birthday celebration daw ito ni Josh at anniversary celebration na rin ng kanilang fan club. This birthday is special to me kasi ito yung first time ko na nag-spend ng birthday to give back to people kasi sila talaga yung tumulong sa akin para makarating ako kung saan ako ngayon. Nostalgic daw para kay Josh ang lugar dahil minsan na rin siyang nagtrabaho bilang isang caregiver. Sobrang ako natuwa. Brought me back to my memories na nandun ako sa UK. Napakasarap naman talaga sa puso that we're doing this for other people naman. We're giving back. March 12 ang actual birthday ni Josh na sinelebrate daw niya sa kanilang lock-in taping ng The Secrets of Hotel 88 sa Puerto Galera, kung saan sinurprise din daw siya ni Kira. So March 12 at midnight, sinurprise niya ako. And yeah, she gave me a sweet little gift. Nakipag-bonding sina Josh at Kira sa mga lolo at lola. Napanood daw po nila kami sa GMA, sa The Secrets of Hotel 88. Kaya nga nakakatuwa na pati sila sumusuporta sa aming dalawa. Bukod sa Secrets of Hotel 88, mapapanood din soon ang Tambalang Kish sa big screen, nagkasama sa GMA Pictures and Mentor Productions horror film na Huwag Kang Titingin. Mas lalo raw silang na-excite, lalo nang mapanood ang movie trailer. Wow, nakita na namin kung paano nag-connect lahat ng mga ginawa naming scenes. I've never done horror before. Sumisigaw ako when I was watching the trailer, diba? Nung pinakita sa atin. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings.